trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media kahit anong pilit na paninira at gawa ng samut-saring kontrobersyal na issue ang mga Duterte, lalo na ang Vice President na si Sara Duterte, para lamang mapabagsak at harangin ang posible nitong pagtakbo sa 2028 presidential election, ay tila sadyang nakaukit na talaga sa bato at hindi na mapipigilan pa na siya na ang susunod na magiging pangulo ng ating bansa matapos na tila tapusin na ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President na si Sara Duterte, at sa pagkakataong ito ay tila panalo na nga di umano si VP Sara laban sa gobyernong Agba na gustong magpabagsak sa kanya. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Tila nadismaya nga ang Senate Impeachment Court matapos na tila madaliin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kaya't napagdesisyonan na ng mga itong magbigay ng isang ultimatum at matinding banta na kapag hindi sumunod sa kanilang kautusan patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay hindi sila magdadalawang isip na maglabas ng isang contempt order upang ipakontempt ang sino mang lalabag mula sa House Prosecution Panel. At narito, sabay-sabay nating panoorin ang full video. Ito na nga mga kababayan, maklakpakan po natin ang Senado. Bakit ho kanyo? Mukhang sabi nga mukhang ayaw na ng mga senador. Yun! Sinabi ko naman kasi sa inyo di ba? Tama tayo mga Duterte supporter. Your voice matters. Dito to, alam nyo mga kababayan, isang bagay ang masasabi ko sa inyo, narinig kayo ng mga senador. Narinig tayo ng mga senador. Pati mga congressman, narinig tayo. Dahil sa nakaraang eleksyon, tayo po ay napakinggan na ng mga senador at ng mga kongresista. Yung palakpakan. Mukhang tagilid na ho talaga at ayaw na ng mga senador itong ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Woot woot! Ba't wala tayong impeach ng ganun? Woot woot! Di ba ho? So, bakit ko nasabi? Kasi meron ngayong kumakalat na resolusyon. Linawin nga natin, ano ba yung resolusyon na yan? Yung resolusyon na yan, kung saan ay sinasabi, tigil na yung katarantaduhan nyo. Yung katarantaduhan ninyo, itigil nyo na. Wala naman matutunguhan yan. Ulitin nun natin, ilagay natin lagi sa konteksto. Remember, the impeachment is a political process. Ang impeachment ay hindi ho nagbibigay ng kahit na anong guilt sa isang tao o nagpapatunay na isang tao ay guilty na may ginawa siyang masama. Wala. Ang impeachment ay definitely it's just a political exercise. Ano ibig sabihin nito? Sino bang mas madami? Yun lang ho yun. Sino mas maraming ayaw? Kay VP Sara Duterte. Yun Wala nang iba. So bullshit po yung mga sinasabi ng mga iba dyan na kesyo, hindi, guilty. Inan nyo? Anong guilty? Hindi kung talagang interesado kayo sa punyetang confidential funds na yan. Bakit hindi nyo punahin ng presidente na napakataas napakataas po ng kanyang confidential funds? Di ba? Yun ang dyan ang masasabi nating isang malaking kahipokrituhan. Yung sabihin mo, hindi, bakit ang si Vice President, yung confidential fund, ulul. Yun lang masasabi ko sa inyo, ulul. Bakit kanyo? Napakarami yung napakadaming ahensya ng gobyerno na mas mataas pa ang confidential funds kesa ho kay VP Sara Duterte. Bakit isa lang ang ginigipit nyo? It's because, again, it's a political exercise. It's a political yung impeachment na yan. Gusto nyo lang matanggal si VP Sara Duterte at para hindi makatakbo sa 2028. Alam ninyong kulelat kayong lahat. Alam mo, eto mapapansin mo dito, tila suko na ho itong mga congressman Yung mga congressman na katulad ni Romualdez, kita nyo naman kahapon, pinakita natin, di ba? Sa video natin, panoorin nyo yun kung hindi nyo napanood. Tila ho lumambot na si Romualdez. Bakit? Kasi, mantakin mo naubos na ang lahat ng klase ng ayuda. Naipamigay na lahat. And yet, yung kanyang presidential survey, napakababa niya. Sino na ngayon interesado? Walang iba kung hindi yung mga Pinklawan. Bakit? Nakakita sila ng Hope Kuno kay Ontiveros. Akala naman nila, papalag anak ko.
may matindi tayong pasabog dyan kay Ontiveros. Pero wag muna ngayon. Sa tamang panahon, sasabog yan. Susuplakin sa mukha ni Ontiveros. Akala ni kasi nila, kaya tingnan nyo, may ingay ngayon yung mga Pinklawan, Dilawan at yung mga komunista. Bakit to? Alam naman natin, pagdating sa, alam naman natin sa kasaysayan, no? Ang mga Dilaw, ay ano'y nakikipagkuntsabahan sa mga komunista. At alam naman po natin, sabi nga ni Ka Eric ba yun? Si Ka Eric ba nagsabi nun na itong kay Ontiveros, yung kanyang akbayan ay mga komunistang hilaw. Sabi ni Ka Eric yan. Sila ay yung quote-unquote breakaway group ng mga komunista, pero pareho lang sila ng tono. Alam mo nila Kaya nga sila magkakasama sila ngayon para bagang iisa yung tono nila, di ba? Iisa yung tono nila at tila makikita ninyo na feeling nila may hope si Ontiveros o si Leni Robredo sa 2028. Sino ho ba ang nangunguna? Si VP Sara Duterte. Kasunod na yung si Ontiveros o kaya ay si Leni Robredo ba yun? O si Ontiveros man, di ba? Si Leni. So ibig sabihin po mga kababayan, talagang gusto nilang alam mo yun, gusto nilang mawala sa labanan, sa race sa 2028 si VP Sara Duterte. Alam mo, eto simple lang ito Kasi lagi ko naririnig tong statement o argumento na panagutin si VP Sara Duterte. Ulul. Ito. Gago! Kung gusto ninyong panagutin si VP Sara Duterte sa quote-unquote accusation ninyo, bakit di kayo magsampa ng kaso sa korte? Hindi po immune ang VP Baka akala ninyo kaya hindi sila kaya impeachable yan kasi immune yan. Hindi immune ang Vice President sa kaso. Ang talagang immune lang dyan ay ang Presidente. Remember, the immunity of the President, the real reason or the spirit of the law of immunity ng Presidente ay para hindi siya maistorbo sa paninilbihan sa bayan. Yun po ang rason kung bakit ini-immune ang Presidente. Ang Vice President, hindi ho immune yan. So kung talagang seryoso sila sa panagutin natin si VP Sara Duterte, ba't di kayo magsampa ng kaso? Kasi yung impeachment, it's not panagutin. Impeachment is just a political process so that that person will never run again o cannot run again sa darating na eleksyon. So that's the only reason of the impeachment. And I will show you that it is really political in nature. Kaya nga, mga kababayan, yung mga naririnig nyo diyang mga nag-iingay, yan yung mga by blood, talaga namang Pinklawan o liberal minded people. Yan yung mga kasama ni pangalan nun, yung presidenteng komunista rin sa Amerika. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya, baka maano pa yung natin. Di ba? Panoorin nun natin itong balitang ito dahil tila wala na, parang goodbye. Gusto ko tuloy kumanta bigla. Kasi alam mo pagka mga ganyan gusto kong kumakanta kantahan natin ng chotomate. Kantahan natin ng malupit na malupit yan. Okay. Goodbye. It's time for you to go. Pambihira ka banat ba? Bakit ng boses mo? Ayop ka. Sorry naman. Kayo naman, makaano naman kayo. Ito na, play na natin tong balitang to Umiikot na sa Senado ang resolusyon para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pasimuno niyan si Senador Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan. Go, Bato. Palakpakan kay Bato. Ikaw talaga ang matikas. Pagka ganyan ginagawa mo, matikas ka. Si Mayan Los Baños. Kumakalat ang isang draft Senate resolution na humihiling na The word is draft. Okay? Draft. Ano ibig sabihin ng draft? Draft. Hindi pa po ito naipapasa. Ika nga. Okay? Draft pa lang. Ibig sabihin drawing board pa lang sila. Nasa drawing board pa lang. dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong ito, binigyang diin na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment case na sinimulan sa 19th Congress. Bawal daw ito sa ilalim ng Senate rules. Totoo nga. So ito yan Ito muna, ilagay na natin ito sa foundation, okay? The reason why sinasabing hindi na dapat tumuloy ang impeachment, it's because hindi pwedeng from the 19th Congress na impeachment ay tatawid ng 20th Congress. Kaya nga galit na galit sila kay Chis Escudero kasi dinelay daw ng 1 week. I think 1 week to ginawang 11. Siguro more than 1 week. Okay? So mga 9 days to be particular. 2. Kaya lang kasi siyempre sa kalendaryo ng may pasok sa Senado, more or less 1 week yan. Okay? So ibig pong sabihin, bawal na. Sinisisi nila si Chis dahil dinelay daw. Kasi as if naman, kung sakaling nag-convince sila nung 2
Eh may matatapos pa ba? Kahit gawin mong tuyan, may matatapos pa ba ipakikinggan pa lahat? Di ba? Napaka-imposible na matapos yan sa 19 Congress na magpapalit na po. Di ba? Magpapalit na po kasi stop na sa 20, tapos na. So ibig mong sabihin, it's just a matter of days. Parang gusto nilang paspasin yung impeachment. Nagigets nyo? Kaya sila nagagalit kay Escudero. Kasi nga, kaya nga kapo, nag-trending si Escudero eh. Kasi sinasabi nila, dinidelay mo para talaga hindi umabot. So, the mere fact na nagre-reklamo kayo kay Escudero na dinelay niya. Kasi alam ninyo, questionable ang paglipat from the 19th Congress to the 20th Congress. Nagigets ninyo? Ang simple, galit na galit kayo kay Escudero dahil idinelay niya. Bakit kayo magagalit kung alam nyo naman pala pwedeng bitbitin from the 19th to the 20th Congress? Kasi alam ninyo, with all your legal minds, alam ninyong hindi talaga pwedeng bitbitin from the 19th Congress to the 20th Congress. Kaya nagagalit kayo kasi dinelay ni Cheese. So tama yung argumento dito sa draft. Nagigets ninyo? Kasi kayo nga nagre-react eh. Yung mga dilawan dyan, mga pinklawan eh. Tsaka mga lintik na mga NPA na yan eh. Nagre-react. Bakit? Kasi nga alam ninyo, hindi pwede from the 19th to the 20th Congress. Ngayon, naghahanap na lang kayo ng palusot na hindi pwede yan kasi hindi naman yan yung legal process. Which is, tama, sorry. O hindi naman yan yung, hindi pala legal process, yung law, yung making laws. Kasi sinasabi nila, yung mga titigil lang o yung hindi na pwedeng yung paggawa ng batas, pero ito yung impeachment daw, tutuloy daw dapat. Kung tutuloy pala, ba't nagalit kay Escudero? So alam ninyo talaga. Bang may ganyang resolusyon? Ayon kay Senator Amy Marcos, totoo. At nakita niya raw mismo ang mga draft ng resolusyon. Pero giit ni Amy, wala siyang kinalaman dito at wala rin daw siyang kopya nito. Ang merong kopya, si Senator-elect Ping Lacson. Anya, pinapaikot ito sa mga senador para makakuha ng sapat na dami ng pirma para mapagdebatehan sa plenaryo at i-adopt ang resolusyon. Kinumpirma rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang resolusyon na noong Lunes pa raw kumakalat. Pero para naman kay Senator Coco Pimentel, malaki ang tsansang peke ito. Mali raw ang katwiran na nakasaad dito para ibasura ang impeachment case. Pati raw ang mga binanggit na constitutional provision sa resolusyon ay hindi tama. Wala namang alam tungkol dito ang iba pang senador. Pati si Senator Bato de la Rosa itinanggi nung una na may alam siya sa resolusyon. Sagot pa nga niya ng tanungin, pero makalipas lang ilang oras, umamin. Nagtotroll to si Bato eh. Meron ba? Pero umamin din. Kasi ang kukulit na mga media eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila kakulit. Totoo, ang ulit. Pakulit-ulit. Para kayong mga jowang ewan. Din siya na sa kanya galing ang kumakalat na resolusyon. Kayo po yung nag-initiate. Basahin na lang yung resolution. Si Senator Bongo naman na Kinat yun ah. Hindi yun. Hindi yun ang sagot niya. Sumagot siya ng oo eh. bahagi ng Duterte Block, sinabing walang problema sa kanya kung itutuloy ang impeachment trial. Sinabi ko noon, importante, kung walang ebidensya, bakit pa natin na patagalin ito? Ayoko naman pong maging impartial bilang isa sa magiging possible judge dito sa impeachment court. Hindi naman daw alam ni Senate President Cheese Escudero ang naturang resolusyon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan. Tila Malinaw po yun. Kasi hindi pa fina-file. So tama din yung sagot ni Escudero. As of now, scrap of paper yan. Ano sa English nun? Draft. Hindi kasi scrap of paper lang yan. Ginagawa pa yan, dinadraft pa yan. So yung lumabas sa media ngayon, na atat itong mga media na impeach si VP Sara Duterte, yan po ay draft pa lang. Kasi nga, hindi pa na-file. Antayin nyo kasi, ba't ba atat na atat kayo? Ito mga media na ito, atat na atat matanggal si VP Sara Duterte. Alam ko kung bakit. Kasi yung mga amo ninyo, yung mga boss ninyo, yung mga may-ari ng network, ayaw sa mga Duterte. Pinagbabayad kasi ng tax. Kaya nga alam mo yung sinasabi natin, di ba, doon sa debate, yung sinuplak natin na debate nila. Hindi sila nakasagot doon eh. Meron mas sumagot na media na mas bias kayo. Bakit? Kasi kayo may pinoprotektahang mga boss at yung boss ninyo may-ari ng mga kumpanya. Tama, mali? Pero hindi ganyan yung pagkasabi ko kasi ginagalang ko kayo at that time. Pinaliligiran nyo ako noon eh. Baka mamaya patayan nyo ako ng mikropono at ikat nyo sabihin ko. Pero ang totoo, kaya mas bias kayo kasi alam naming lahat na yung mga boss ninyo pinanagot ni Pangulong Duterte noon.
Kaya atat na atat kayo matanggal sa posisyon at hindi matuloy si VP Sara Duterte bilang Pangulo. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga media na yan, takot yan. Bakit? Mawawalan sila ng trabaho. Malaki kinikita ng mga bayarang media eh. Tanong nyo kay Kaano. Di ko sabihin ha. Ayoko na magsalita. Tanong mo. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Malaki pera ninyo dyan pag kayo nakaposisyon. Kaya nga nalugi yung mga unang si Alisa no sa isang network kasi napasara. Bakit? Ang daming violation. Di ba? Ay, sus! Ito na raw ang pinangangambahan ng ilang kongresista para hindi matuloy ang impeachment trial. Mula raw nang iurong ang schedule sa presentation ng articles of impeachment, may naaamoy na silang iba. Oo, naaboy niyo yung mga mababantot ninyong mga singit. Munti ako na masabing ano. Gagalit na naman yung iba dyan. Ang bastos ng bunganga mo, Banat Boy Oo, nangangamoy. Yan ang pinakamalapit sa inyo, yung mga pagmamayari nyo eh. Yan ang naaamoy nyo. Something fishy, no? Talaga, amoy fish. Gago! Malansang isda. Naamoy nyo. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. Paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino. The plenary is not supreme. The people are supreme. Umakyat ka na sa bundok. Sinong people ba yan? New peoples ba yan? Supreme daw ang ang people. Sino kaya yun? Yung mga kasama nyo sa bundok? Yung ba Supreme? Sa gitna ng issue sa impeachment trial, usap-usapan din na papalitan daw si Escudero bilang Senate President. Hirit naman ng ilang kongresista, takot daw si Senate President Escudero kay VP Sara. Hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado. Yun talaga yun eh. Actually, let me correct you, Cheese Escudero. Hindi mga kongresista ang nasasanay ng diktahan ang Senado. Kung hindi ang mga komunista. Yan po ang nasasanay ng diktahan ang gobyernong ito. Kasi itong mga lintik na komunista na ito sila ay patuloy na sumasawsaw at nasa loob na ng gobyernong ito. This is the masasabi nating first time na sobrang naging makapangyarihan ng mga komunistang ito. Itong panahon ni Marcos.